kasaganang katipunan ng mga anak ng bayan. Mabuhay ang katipunan! Mabuhay ang revolusyon! Kailangan na nating wakasan ang ilang daang taong pananakop ng Espanya. Lalaban tayo hanggang sa huli. Late 19th century, the Philippines was under Spanish rule for more than 300 years. The Filipinos endured oppression and injustice, but a new sense of identity and love for the nation began to grow. This is the story of how nationalism was born in the hearts of the Filipino people. Alam niyo ba ang nangyari sa mga pare? Pinatay na si Burgos Gomez at Zamora dahil sa pagtindig sa atin. Nakakalungkot. Gusto lang nila ipaglaban ng ating mga karapatan. Pero pinatay pa rin sila ng mga Kastila. Hindi na ito tama. Kailangan na nating ipaglaban ang ating bayan. Dapat tayong magkaisa. Pero paano natin gagawin, kuya? Wala tayong kapangyarihan laban sa mga Kastila. Ang tunay na kapangyarihan ay nasa pagkakaisa. Pag nagkaisa tayo, matatakot din sila. Ito na ang oras. Ang oras na ipakita natin ang pagmamahal natin sa bayan. Tara na. Tara na. The execution of the Filipino priest Gomborza awakened the people's consciousness. They began to realize that their loyalty should not be to the colonizers, but to their own nation. And this was the first step that they took toward a united fight for freedom. Magandang gabi sa iyo, Andres. Magandang gabi sa iyo, Juan. Mga kapatid, hindi na tayo dapat magtago. Ang oras ng himagsikan ay dumating na sa ilalim ng ating watawat. Dapat tayo'y magkaisa at lumaban. Tama ka dyan, Andres. Handa na ako sumama sa laban para sa bayan. Ang ating pagkakaisa ang magpapalaya sa Pilipinas. Mabuhay ang katipunan! Mabuhay ang kalayaan! Ang ating laban ay hindi lamang para sa ating sarili, pati na rin sa susunod na henerasyon. Huwag kayong matakot. Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay ang kalayaan! Mabuhay ang kalayaan! The Katipunan, led by Andres Bonifacio, became the driving force of the Philippine Revolution. It was through their courage and collective action that the spirit of nationalism flourished. They believed that freedom was within reach if they stood together as one. They tried fighting back against the Spaniards, but got lost with their first attempt. Some Katipuneros died, while some got hurt, and later on, they were imprisoned. Hindi tayo susuko. Ang ating pagkamatay ay hindi masasayang. Ito ang magiging simula ng kalayaan para sa bayan. Tama ka, Juan. Ang ating dugo ay magiging puhunan para sa kalayaan ng ating mga kababayan. Oras na. Handa na mga pare. Umalis na kayo. Para sa Pilipinas, para sa kalayaan. Para sa bayan! Sugod mga kababayan! Sugod! Nagwagi tayo! Naipanalo natin ang ating bansa! Mabuhay! Mabuhay Pilipinas! Mabuhay! The sacrifices of the Katipuneros and countless other Filipinos who died for their country became the bedrock of the nation's fight for independence. Their courage and love for the Philippines inspired others to continue the struggle, knowing that their sacrifice would lead to a free nation. Everyone,
Siya isa sa ating mga bayani. Siya si Andres Bonifacio. Ibinuwis niya ang kanyang buhay para sa ating kalayaan. Yes? Ma'am, paano siya lumaban kahit alam niyang mahirap? Dahil mahal niya ang ating bayan. Sa kanyang tapang nagmula ang hangaring makalaya tayo mula sa mga Kastila. Siya ang nagpakita sa tunay na diwa ng nationalism. Yes? Kaya pala dapat natin siyang bigyan ng karangalan at pagpapatuloy natin ang pagmamahal sa bayan. Tama. Dapat nating isang puso ang diwa ng tunay na nationalismo at isabuhay ito sa araw-araw. Yes? Idagdag ko lang po, sana masaya ako at ibahagi na at may pagmalaki na pa isang liig. Palakpakan naman dyan. The legacy of the 19th century heroes lives on today. Their sacrifices and love for the country continue to inspire new generation of Filipinos. The nationalism that once sparked the fight for freedom is still alive, reminding everyone that the love for one's country is the foundation of a strong and free nation. Mabuhay Pilipinas!